Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong September 5. And for today, ating pag-uusapan kung bakit mahirap kapag hindi ka sure. Now, hindi ka sure saan? Kung hindi ka sure sa pinaniniwalaan mo. And this relates to the topic of self-attesting. Now, what is self-attesting? Ibig sabihin po ng self-attesting, yung isang bagay na mismo yung nagpo-prove sa sarili niya. And pwede natin itong masabi sa Biblia. The Bible is self-attesting because it carries its own divine authority, proving itself to be God's word. Sa Biblia na po, naka-contain yung pruweba na yung mga scriptures na nandun ay God-breathed. Ibig sabihin ng galing sa Panginoon. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, and we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it as not a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe. So, ibig sabihin po nito, mga tao, mga apostol, karamihan, no, ang nagsulat ng Biblia. Ngayon, yung nakasulat dito ay hindi nila salita, kundi salita ng Panginoon. Therefore, kapag binabasa natin yung Biblia, lagi nating tatandaan na yung binabasa natin is not the word of Paul, no? Not the word of Matthew, not the word of Mark, not the word of Luke, kundi word of God. Sila lang yung ginamit na instrumento ng Panginoon para yung mensahe ng Panginoon ay mapapunta sa atin, no? God wants us to be fully convinced of His word, na yung Biblia ay nagtataglay ng kanyang sariling salita at yung salita na to ay totoo at pwedeng-pwede mong asahan. God has not left us in confusion or limbo. Ibig sabihin po nito, nung siya'y umakyat papuntang langit, He did not leave us in a question state. Enough yung information na binigay niya sa atin upang ating maintindihan ang katotohanan. Ang nararapat nating malaman. Atin lamang itong kailangang basahin at unawain. No? That is why God gives us assurance and confidence. Na yung ating mga binabasa, yung kaalaman na ating nakukuha mula sa Biblia ay totoo. How? Sa mga prophecy pa lang. Napakaraming prophecy ang napatotoo na nakapaloob sa Biblia. Now, how can that happen, no? That can happen because the Bible contains God's word and God's word is true. And therefore, the prophecies contained in the Bible are also true. So, stand where God wants you to flourish. Ibig sabihin po nito, mamalagi ka sa isang field of expertise na kung saan nilagay ka ng Panginoon. For that is your purpose. And strengthen your conviction to resist temptation. Maaaring may mga pagkakataong may mag-udyok sa'yo upang hindi sumunod sa Panginoon. Maaaring may mga pagkakataong hindi ka sure sa kalamang binibigay sa ng Panginoon. Well, do not conform to those temptation, no? Strengthen your resolve and keep your faith in God. Stay loyal to Christ and His word, and you will surely live a prosperous and successful life. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.